Binigat sir paman yung mapana kita kon adong tarken ko dito ada pispan ko ta. Kayo may fish pond dyan? Uyap ako. Nada lumabas. Abay ko nanda. Technician ka awoy ko na ay kita lang ata. Sa lumati ko nila makita ko dati dawa. Itong ano niya, bunga. Yung dawa, yun yung bunga. Awan sir, awan nga talaga awan. Oo. Sabi daw ng mga tao, pag nakikita si Sir nandito, pinagmamasdan niya itong palayan. Sabi daw ng mga tao, bakit? Technician ka ba? Sabi daw ng Sir, oo. Nagdidemo pa sir yung mga kwantong planter sa ano dito. May 1,000 square meter. Ganyan. Oo. Dalawang beses na ano, yung mga fertilizer at saka yung pang-insekto, silang lahat. Pagka nag-aani na kami, siya nga pag-uumpisahan na kung yung anong mas maraming naani dito at saka yung ano. At saka palagay ko kay Kwan. Wala na yun. Wala na yun. May iwanan daw eh. Kalakalahay ng hektarya ito eh. Oo. Tignan natin pag nag-aari tayo. Ayan. So final verdict natin doon sa harvest. Pag maganda na yung butil na ito, talagang yung dulo, yung dulo. Oo. Dati timapit mangkuka kanya minsan kahit isang pulyar kami. Tapabagasin bida daw. Oh, I see. Kita mo dati kanya, dati ko na sa. May laman. Oo, may laman. Oo. Nagmaragatas niya. Pag nakita mo na masyadong nakayuko, maganda na yan. Maganda. Talagang maganda. Kung nakayuko ng ganyan. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect.
Agriculture in full view. So ito po yun, yung comparison. Ito yung isang pitak na hindi ginamitan ng Xanadu. Ito yung ginamitan. Doon pareha sila ginamitan ng insecticide, pero tinamaan pa rin itong isa. Okay? Sir Bong, ikaw sir. naman sir, anong masasabi mo? Sa akin, ngayon at nakita natin yung epekto ng foliar sa ating palay. Mas maganda talaga na gamitin itong foliar, Xanadu foliar, kasi sa application nito during the last top dress, yung F3 natin, hindi siya masyadong ang epekto niya nakita ko, hindi siya masyadong pinabeberde. Unlike dun sa granular, pag hindi mo na control siya sa pag-apply ng fertilizer, masyado siyang beberde. So dito, although may sukat tayo diyan, so control yung pag epekto sa palay natin. At saka yung mga butil, medyo mas maganda siya. Mas maganda. So inikot ko yung Development. ginamitan ng F3 dyan sa mga palay. Maganda. Yung ibang area ko, although naggumamit ako ng granular, yung first, second application, yung last top dress, nag-Xanadu F3. Para sa ganun, nakita ko yung epekto dito sa nauna, para makontrol yung pag sa mga leaf folder niya. Sa epekto sa dahon. Kasi doon umaatake ang insekto pagka yung in-apply mo ng fertilizer at hindi na control yung effect nito, yung dami nung in-apply mo. Beberde siyang sobra, doon umaatake ang insekto. During that stage, yun ang atake nila. Kaya, although pares na in-apply namin sila ng same insecticide, medyo tinamaan pa rin ito kasi yung susceptible siya sa insects attack. Kung mas malambot yung dahon, Yung dahon. mas madaling kagatin ng, Madaling. ng insekto. Mas gusto nila yun. Ma'am Hazel, can you ulitin mo lang i-explain for yung Xanadu is not a foliar but it's a liquid fertilizer. Oo. Ang kaibahan kasi ng Xanadu Max Power is siya lang at the moment ang natatanging liquid fertilizer na kayang ganap na palitan ang granular fertilizer. So when we say ganap na palitan, ibig sabihin Totally cost efficient. Okay. Hindi lang siya totally, completely na hindi mo na kailangan gumamit ng granular. Pero yung suma total ng iyong gasto sa pataba, mas mura pa. Mas mababa. Kasi kung tutusin naman, any fertilizer basta may NPK, pwede yan eh. Pwede mo yung pamalit pero ilang bote ang kailangan mo. Ilang litro ang abuti mo or ilang galon. Sa Xanadu, like itong isang hectare ni Sir Bong na zero granular, buong cropping, simula punlaan hanggang ngayon na last application na natin, is total of 10 liters lang yung ginamit. So 10 litro lang, 2 litrong F1, 3 litrong F2, at 5 litrong F3. Yun na yun. So ang lagi naming sinasabi, sa Xanadu, saktong sustansya na abot kaya. Marami sa ating mga kasaka na ang average harvest natin is 4.5 tons per hectare, right? National. Pero may mga farmers tayo na masaya na sa 2.5 tons. 50 bags, 40 to 50 bags ang target nila. Sobrang liit. Kasi hindi rin nila kayang magbigay ng saktong, yung kinakailangang ng plant. sustansya. So, nakaka2 bags, 3 bags lang ang nilalagay nila para sa isang hectare. So, ang nangyayari, karamihan sa mga sakahan natin, under-fertilized. So, yun nga yung katulad nung sinabi ng ating chairman, Si
Si Sir baka W. napanood na nila, oo, ang kanyang interview, na ang layunin namin sa Xanadu is mapababa ang cost ng pagbibigay ng total or kompletong nutrisyon, sustansya para sa ating mga pananim. Of course, mapataas, mapaganda ang ang ani. So, kung sa dalawang benepisyo na 'yon, nakatipid na ang ating kasaka, mas mataas pa ang harvest. Wala lang akong comment sa farm gate price, pero lower cost, higher na pwedeng ibenta, mas mapapataas natin ang netong kita ng ating mga farmers. So yun talaga yung ating adhikain. At Ma'am Hazel, maganda yung point na hindi siya parang additional nutrients lang, 'di ba? It's really the fertilizer, no? Yes, pero pwede rin siyang ang Xanadu, pwede siyang zero granular katulad ng ginawa natin dito. Pero pwede rin siyang pang-reduction. Okay? Kasi alam natin na ang ating mga kasaka, syempre, hindi yun natin mabibigla. Okay lang yan, no problem. Pwede rin tayong let's say, mix. Yung dating nagsasampung bags na granular, 2 bags na lang. In fact, I think, yung first try niyo, sir, mix po tayo, di ba? Mix. Mix tayo, Mix, yung first try, oo. And even yung other palayan mo, sir, may mix ka pa rin, no? Ngayon, mix. oo, Yung iba, yes. Yung reduction ni sir, parang mga, kasi top dress ang napalitan po, no? Oo. Last top dress. Tapos pwede rin na may mga farmers tayo na tapos na mag-top dress, pero gusto pa, siguro medyo alanganin, gusto pa rin, habulin, so pwede pa rin silang gumamit ng F3. So pwede siyang pamalit, pampabawas, or pandagdag. Sir Bong, okay, meron kang comparison, no? Yung 100% Xanadu, walang granular, tapos meron kayong meg granular. Paano mo yan i-compare, sir, yung dalawa, as far as the result ngayon, yung nakikita natin standing crop? As a standing crop comparison, mas magandang tindig nito ng purely use sa Xanadu. So, sa yield, later on, siguro, pag na-harvest natin, we have to compare. Okay. Yun ang final pero comparison. Before nung nag-mix kami noon, last cropping, last season, so medyo may advantage sa yung yield sa bigat ng palay. Pero yung huling 100% na yan na Xanadu or mix pa rin yan? Mix pa rin yan. Mix pa rin yan. Pero nakita nyo may advantage na siya. Mas maganda yung compared do sa dati na yung timbang ng palay. Per bag mas mabigat siya. Ma'am Hazel, may additional ka pa? You want to Ayun. emphasize? Yeah. Well, of course, gusto ko pasalamatan si Sir Bong na at least pinayagan niya tayo na i-cover ang kanyang palayan. So, andito tayo ngayon. Lagi kasing sinasabi, to see is to believe. Yes. So, at least through agribusiness, meron tayong oportunidad na para sa inyong lahat na makita yung epekto ng Xanadu at masubaybayan simula nung yung first coverage natin, ito hanggang sa susunod naman is yung harvest natin. Hopefully, ma-cover pa rin namin, ma'am, yung the final stage. Yun yung target natin. Target natin. Ma'am Hazel, gusto ko lang balikan yung computation. Klaruhin lang natin sa isang hektarya na 100% Xanadu ang gagamitin, how much ang cost at gaano kalaki yung difference niya from the traditional farming using granular fertilizer. Okay. So, sir, ilang bags po kayo per hectare pag wet season? Wet season, more or less nasa 5 to 6. Ganun. So, magkano po dito is... ngayon... Pero may MOP po. Magkano total po nagagastos niyo sa granular? Sa granular, per bag ngayon, 1.5 eh. So, 1.5. Sa mga... 3, 6, 7.5. 7.5? Yeah. 1.5. Pag limang bags. limang bags. Wala nang Xanadu yun. Wala yun na. Yun, total na yun. Wala na.
Okay. So mas mababa yung granular na gamit niya kasi typically depende sa area nasa 10 bags. Some areas naman umaabot ng 15. Oh, I see. Okay. Bicol is one of the highest kasi lalo pag wet season prone sila to wash out. Okay. So si Sir Bong ang gamit niya sa wet season is 6 bags. 6 bags. Sorry, 6 times 1.5 is mga 9,000. 9,000. Okay. Averagely. So sa Xanadu naman, pag ang SRP ng Xanadu ay 990 pesos Okay, per per liter. bottle. Per So liter, pag wet okay. season, kung zero granular tayo, that's 10. So nasa 9,900. So marginally, kung si Sir is 6 bags, marginally, mas mataas ng konti si Xanadu. But typically, kasi alam naman ng ating mga kasaka kung ilan ang ginagamit nila. Iba-iba yan, depende sa, sa conditions. Yeah. Yeah. So some, ilan ang average dito sa Isabela? Pagka yung... Pag wet season? Pag wet season, yung tons, ma'am, o fertilizer? No, Yung fertilizer bags. niya, ilang bags? Ilang bags ng fertilizer? Pag wet season, ma'am, yung talagang mga 8, ganun. 8. So 8 times 1.5, mga 12,000. Mas mura na. Mas mura si Xanadu. Pag wet season kasi nagre-reduce kami ng application ng granule because of the yung rainy season and then the pagka mas maraming abono kasi prone siya sa slag. Yes. Pag during the dry season, sir, is higher. ilang bags o granular? Pag dry season, maabot kami ng mga 3 application, 6 to 8 ganun. Again, depending on the area. Pero since yung mga farmers kasi nagtataas talaga sila ng application pag dry season. So may option sila mag-add ng additional 2 bottles. Pag zero granular. Oh, I Pag see. zero granular. So, depende yan. Based on our observation nga, may mga provinces na umaabot ng 15 bags. Grabe, sobrang dami yan. May mga provinces din na umaabot ng na mababa naman. 2 bags lang ang nilalagay, 2 to 4. Yun naman yung under. Yun yung sobrang under. Parang dependent lang sila sa nakukuha nila sa government. So, yun din mababa yung harvest. May mga trials kami na kasi ang Xanadu kasi ang target parati niyan is complete, saktong sustansya nga eh. So, hindi under-fertilized, it's optimum nutrition. Okay. So, may mga trials kami na mas mataas yung cost namin, pero ang increase sa yield times Sa yield. 3. So, ang suggestion, what it's saying is that yung farmer, under-fertilized siya all this time. Kaya, nung inayos yung binigay natin yung sapat na sustansya at additional 2,000 per hectare, yung increase naman sa kanyang yield at, benta is exponential. Yeah. Sir Denny, so far, ano masasabi mo? Sir Buddy, nakita nyo naman yung result ng nung unang in-applyan natin ng Xanadu, ito pangalawa na. So, incorporated lahat yung products ng Unagro dyan. So, meron tayong fungicide, yung Supremacy, at saka yung insecticide natin, Guerrilla. Kasi nasabi nga kanina ni Sir Bong, hindi kasi may iwasan na aatakihin ng insekto kapag ganitong season. And even sa fungal infection kapag ganitong maulan, susceptible talaga yung rice sa field natin kapag ganitong season. So sa ngayon, sa part namin sa distribution, ito nga, magandang balita kasi halos lahat ng mga farmers dito sa Simimbahan is talagang namamangha dito sa resulta ng ating Xanadu. So umaasa kami na sa mga susunod na planting season, lahat siguro ng farmers dito through the help of our cooperator, si Sir Bong, is gagamit na ng Xanadu Agri Products. So yun lang po, Sir Buddy. Thank you, Sir Dennis. Si Sir Dennis po pala, by the way, kayo po ang... ako po yung Unagro Business Developer dito sa Region 2, sa Isabela, Cagayan, at saka sa Nueva Vizcaya, Sir Buddy. Sir Dennis, thank you. Okay, sir. Okay, so ano po tayo, iikot tayo ngayon, puntahan natin iba-ibang mga standing crop para makita natin yung performance nila. So kasama naman natin si Sir Rene. Sir Rene, na-interview na kita na, no? Yes, sir.
Ano pong buong pangalan niyo, Sir Rene? Rene Pasqua. Ayan, si Sir Rene. Ayan, mag-report ka ngayon ka, Ma'am Hazel. Siya ang ating agri-champion. Yeah. Oo, nakilala ko nga siya. Sabi ko, pinakilala ko sarili ko. Sabi ko, Sir Rene, pag agri-champion, kilala ko silang lahat. So sabi ko, Kim, looks familiar. Oo. Kumusta, Sir? Anong update? Maganda sir. Maganda ang kwan. Mas lalong tumindig yung palay. Sir Renny, kanina pinag-uusapan namin yung mga insekto, yung na ang Xanadu nagpapalakas ng resistensya. Baka gusto mo ikwento sa kanila yung sibuyas mo Na kwan. dahil sa harabas. Yung sibuyas kasi madaling kapitan ng kwan, yung pau. Nung na-sprayhan ng Xanadu, na huling nakapitan ng pau, kwan na siya. Nag-bulb na siya. May bulb na. Zero granular po yun. Oo. Pero yung farmer's practice, Yun ang nawala. Madaling kapitan ng pau. pero naka-harvest ka pa rin sa farmer's practice. Yes ma'am, pero konti lang. Ang ganda ng mga dahon. Hindi mo akalain may Mabilog po siya. Oo. Hindi po siya yung kagaya ng ibang sibuyas na hindi mas maraming kwan, reject. Yung nagamitan po ng Xanadu, mas konti po ang kwan, reject. Yung tinatawag na bombilya, Oh, I see. pickles po. Yung maliliit. Kumonte yung maliliit. Opo. Mas marami yung Mas marami yung kwan, tamang size. tamang size, good size. Tapos parang kagaya sa palay din, Sir Dennis, nagmi-mix din ng chemicals. Opo. Opo. Mas gaya nung sinabi ni Sir, prone kasi ang sibuyas sa FAO. Marami rin silang ginagamit na systemic na insecticide. Oo. Kumusta naman po yung palay mo, Sir? Kwan sir, ngayon yung hangin po, kwan siya, hindi po siya dapain. 100% ka na ba na Xanadu? Yes sir. Pang ilang cropping na? Kwan na sir eh. Apat na. Happy user na si Sir, happy user. Sa multiple crops. Oo. Multiple crops. Multiple crops, kahit sa gulay, ginagamitan ko. Anything else po na gusto mong i-share sa amin at sa audience natin? Sa Ilocano na lang po. Sige po. Padak nga farmers, alayan nyo nga foliar fertilizer ket sana doon. Taiso timayat. So tinapadasa kong nga gamgamitan. So lang ti foliar fertilizer nga nagamit ko nga epektibo. Sabi ni Sir ay sa mga kapwa niya farmers, ang gamitin na natin ngayon ay Xanadu kasi na-try niya at siya lang ang effective na liquid fertilizer. One. Thank you, thank you. Salamat. Sir Ludring, nabay ka nga agtatalunan? Nagubingag to, sir. 57 years. Wow, 57 years farmer. Si Sir. Ever since, Oo, sir. talagang hanggang ngayon, Ngayon, hindi ka pa rin hindi sumusuko. sumusunod, mabilis, malakas pa po. Malakas pa. Okay. Sir, nakita mo to? Oo. Itong Xanadu. Araw-araw na umihinto ako dito, sir. Tinitignan mo? Oo. Oo. Bakit? Bakit ka araw-araw tinitignan mo to? Yung anong klase. Anong ginamit? Ibis ko yun. Yan, sa katabi. Pinagkukumpare mo sila. Oo. Ano ang findings mo? Anong napansin mo? Ito, sir. Ito, Ito, gusto mo to? talaga, sir. Ito. Oo. So, hindi ka pa nagagamit ng Xanadu? Hindi pa, sir. Hindi pa? Hindi. So, balak ka rin gumamit ng Xanadu? Oo, sir. Kaya, mas matipid siguro, sir. Mas matipid? Oo. Saka yung panag-spray. Minsanan. Hindi ka na, spray na spray. Hindi yung hiwa-hiwalay. Oo, hindi. Oo. Malaking tipid sa Oo. labor. Yung insecticide. Maraming magagamit. Sir, total nabay kang agtatalunan niya. Wala. May isang kitam lang. Wala. Amumon no napintas ni Apit mo saan. Wala. Sabi ko, dahil matagal na siya nag-farming, isang titig lang niya, alam na niya
kung maganda ang aanihin o hindi. Oo, sir. Dito sir, sa tingin mo, maganda ba magiging ani nito? Mayroon ka, sir, pagka nag-aani na tayo, titignan natin. Tingnan mo pa rin. Pero yung klase, Ito pa lang, itsura pa lang niya, yan na, maganda na. luma na. Luma yung mga kapitbahay. Saka yung dahon, yung nagtataka ko eh. Mm. Di ba yung ano, klase yung dahon at saka doon. Oo. Pagka umaga, punta ko doon, ay, humihinton ako. Yan no, yung hinihinton ko, yung Yan, yung katabi yung niya. manipis na yun. Oo, eh, Matagal ko ano kinikita. isa lang may-ari. Oo. Oo. Mat- Kay Sir Bong din yan. Malaga. Nakita nyo nung ito mas maliit, mas malaki yan. Oo, sir. Tapos nakita nyo ngayon, Yung taon eh. mas malaki na to. Oo. Binigat sir, paman yung mapana kita. Adong tarkin ko dito, ada pispan ko. Ah, kayo may fish pond dyan. Uyak ako. Mm. Nanda lumabas. Abay ko nanda. Mm. Technician ka, awoy ko na. Kita ka lang ata. Sa lumati ko nila, makita ko dati Mm. dawa. Itong ano niya, bunga. Yung dawa, yun yung bunga. Oo. Awan sir, awan nga talaga. Awan. Oo. Sabi daw ng mga tao, pag nakikita si Sir nandito, pinagmamasdan niya itong palayan. Sabi daw ng mga tao, bakit? Technician ka ba? Sabi daw ng Sir, oo. Nagdidemo pa sir yung mga kwantong planter sa ano dito. Mm. May 1,000 square meter ganyan. Oo. Dalawang beses na ano. Yung mga fertilizer at saka yung Mm. pang-insekto, silang lahat. Pagka nag-aani na kami, siya nga pag-uumpisahan na pag kung na yung anong mas maraming naani dito at saka yung ano. At saka palagay ko kay Kwanda. Wala na yun. Wala na yun. May iwanan daw eh. Kalakalahay ng hektarya ito eh. Oo. Tignan natin pag nag-aari tayo. Ayan. So, final verdict natin doon sa harvest. Pag maganda na yung butil na ito, talagang Yung dulo. Yung dulo. Oo. Dati timapil pang kuka kanya minsan kahit isang pulyar kami. Tapabagasin bila daw eh. Oh, I see. Kita mo dati kanya, dati ko na sa'yo. May laman. Oo, may laman. Oo. Mm. Nagmaragatas niya. Mm-mm. Pag nakita mo na masyadong nakayuko, Oo. maganda na yan. Maganda. Talagang maganda. Kung nakayuko ng ganyan. Mm-mm. Okay. So, sige, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ayan, so isa hong ano ulit, palayan ni Sir Bong. Ma'am Hazel, ano po yung initial na reaction nyo dito sa nakita natin? Ito po yung ano, yung top dressan ng F3. F3. Oo. Ito. So, nalagyan siya ng F3 and then the rest is granular fertilizer. Makikita natin na yuko na yung mga butil. Yung palay. Yung Ayan, so, oh. ibig sabihin, mabigat yung butil. Nakayuko na yung mga bunga. Okay. Sir, ano po ang point of comparison natin dito sa kabila ng ano? Yeah. So, iba po may-ari nito, sir? Iba. Okay. But the same variety. The same variety, ano po yung age? Difference of, I think, 5 days. Pero mas nauna po ito. Mas matanda itong pinapakita natin ngayon. Ang na-notice po natin na pagkakaiba niya, sir, Hindi masyadong nakayuko ang mga bunga. yung uhay niya, At saka yung flag lip niya medyo dried na siya. dried na. Yung plug leaf, yung dahon na nakataas, Which will sustain the fruits of the plant, yung flag lip eh. Ngayon, pag hindi naalagaan yung flag lip, medyo kulang sa sustansya yung mga ano tawag dito, yung bunga. Unlike dito sa top dress natin ng F3 na Sanado, so compare natin dito. buhay pa siya. Kita talaga yung difference sa bunga. So yung difference niya, yung Sa mga mga uhay. bunga nakayuko na, pero yung flag leaf niya, yung dahon sa ibabaw, Healthy pa rin. healthy pa, green pa. Yan.
Ay, Sir Tino. Ibig sabihin, napansin naman natin na itong na-spray ng F3. Xanadu F3. So, makita nyo, nakayukong-yuko na siya. Yung Thomas yan na mas mabigat. Kasi makikita naman natin yung plug leaf, verde pa siya. Tapos yung butil niya, yung inuhay, medyo nag-golden na siya. Kumpara dito sa farmer's practice natin, makikita naman natin na malaki ang pagkakaiba. So, ayan. Kung mapapansin natin yung plug leaf niya, medyo natutuyo na. So, idagdag ko lang na Yes, ma'am. ito, katulad nung sabi natin kanina, si Xanadu pwede siyang pamalit, Yes. pampabawas, or pandagdag. So, in a way, ito, in between pampabawas at saka pandagdag. Kasi, majority is granular, pero nag-decide si Sir Bong na lagyan ng, instead na top dress na granular is Nagsana doon Xanadu sa Max Power F3. F3 yung gamitin. Sir, tanongin ko lang po, bakit po kayo nag-decide na i-F3 din po? Last cropping kasi, napansin ko, maganda yung yield niya. Tsaka yung butil ng palay, mas maganda. So, nag-decide ako na mag-F3 ako sa last top dress. At saka yung weather ngayon, it's a rainy season, pinoprotektahan ko din yung slugs, yung maglalag siya. So, kaya yun, ginamit ko na lang yung foliar. Kasi hindi natin matansya yung, usually kasi previously, yung mga traditional practice, granular, pagka ganyan ng tagulan, karamihan naglalag si mga palay. So, I want to test now na kung mas sturdy siya. No, yung mukhang ano naman po, sir, mukhang good decision po. Ang dami nga na po natin nadaanan na nakahiga ang mga palay kanina. Sir Bong, ano to, last minute decision na mag-Xanadu F3 ka instead na ituloy mo na granular doon sa last application? Sa last application, actually, before, napag-desisyonan ko na ganun. Kasi, before kasi, mga traditional practice namin, maraming naglalags na palay pagka ganitong rainy season. So, subukan ko nga ito. Ako baka sakaling mas matikas yan tumindig ngayon na tagulan at yung mga, di ba? So, wag lang yung sobrang lakas ng bagyo. So, exactly nakuha niya po yung gusto niya. Sa ngayon, maganda naman tindig niya. Mukhang matikas siya. Ilang days pa to harvest, sir? I think mga kung pa yan. More or less 1 month pa. 1 month. Almost the same dun sa una pinunta natin. Nauna ng konti yun. Nauna ng konti yan. More or less 1 month. Yung stage na yan, more or less 1 month pa yan. Okay? Ito ay aming dalangin sa banal na pangalan niya ng Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa oras. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.